Mga dahilan kung bakit sumusuko ang mga babae. Una, alam mo na ang kinagagalit niya, pero hindi mo pa rin ito iniiwasan. Pangalawa, pinatawad ka na, pero inulit mo pa. Pangatlo, natitiis mo siyang hindi kausapin. Pang-apat, umiiyak na siya, pero wala lang sa'yo. Pang-lima, sinisita mo siya sa pagbabago niya, pero ikaw naman ang dahilan. Pang-anim, binabaliwala mo ang mga ipinagbabawal niya. Pang-pito, pangit daw ang ugali niya, pero sa iba mo inirereklamo. Dito maraming masasapol. Sa pang-walo, yung mga ipinapangako niyang pagbabago, hanggang pagbabago na lang pala. O hanggang pangako lang pala. Pang-siyam, pinatatawad mo siya, pero ikaw naman masyado kang kampante. Pang-sampu, hinahayaan mo lang ang mga problema niyong dalawa. At para sa mga kababaihang tulad ko, hindi sa kinakampihan ko kayo dahil kauri niyo ako. Minsan kasi nasa atin din ang problema. At alam mo ba kung bakit ginaganyan ka niya? Kasi sinanay mo siya na ikaw lang ang nakakaramdam ng mga bakit na yan. At may real talk tayo dyan. Walang babaeng basta bumibitaw ng ganyan-ganyan. At walang babaeng hindi lang nagbibigay ng second chance. Kung hindi, sobra-sobra pa. Kasi ang babaeng sobra-sobra sa lahat ng bagay, ikaw ang may kasalanan pero siya ang nagpapakumbaba. Pag magkaaway, hindi matutulog yan. Hanggat hindi kayo nagkakaayos. Actually, sila yung iyakin. Pero matatapang. Kasi kinakaya nila lahat kahit pagod na yan. Ilalaban pa rin nila, ganun sila katindi. Kaya sa mga kalalakihan, huwag silang basta-basta itatapon. At sa part na ito, alam ko, may mga babaeng kabaligtaran ng mga nasabi ko. Pero kung ang babae na ito na meron ka ngayon, pahalagahan mo. Dahil ang babae, maraming beses siyang magpapakatanga. Pero once na magising naman yan, kahit lumuhod ka pa at umiyak ka pa ng dugo sa harap niya, ngingiti lang yan, makikita mo. Sabay talikod. Real talk.